Good morning mga kasari! Welcome back to my channel, Tindahan ni Ining. At for today's video, anong araw ba ngayon? Huwebes! At ako ay magbibigay sa inyo ng kaunting tips about sa ating sari-sari store na kung paano natin mapanatiling kakit-akit sa ating mga customer ang ating tindahan at kung paano natin mapanatiling laging puno ang ating tindahan. So, syempre, may mga techniques dyan, mga kasari, na kailangan nating gawin. So, yan lang isi-share ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan pa natin ng mga kasari dyan. Kailangan lang natin na mapanatiling kaakit-akit ang ating tindahan. So, syempre, ang gagawin natin ay laging maayos ang pagka-display ng ating tindahan. At, kumbaga, tayo din, 'di ba? Pag namimili tayo sa mga grocery store, yung hinahanap natin na pamilihan natin ay yung maayos. Yung hindi halo-halo yung mga paninda. So, dito sa aking tindahan, ganun ang aking ginagawa. Pag tayo ay nag-ayos na ating sari-sari store, kailangan nakaseparate ang bawat mga items. Halimbawa, sa mga dilata, so, puro lang dilata. Sa isang layer, puro dilata. Sa isang layer, puro naman mga noodles. Kumbaga, hindi natin halo-haluin ang pagdi-display ng ating mga paninda. Kung meron man namang space ang ating tindahan na paglagyan natin. Kagaya sa akin, ayan, yung aking mga dilata ay nasa isang yan siya, mga kasari. Nasa isang layer ang aking mga dilata. Tapos, sa baba niyan ay yan ang mga noodles. Puro din yan noodles ang nandyan. Mga pansit canton. Tapos yung sa ibabaw, ayan, puro yan siya mga gatas dyan. May nakalata at saka yung mga powdered milk. Yan yung aking ginagawa sa aking tindahan para mapanatili kong maganda tignan ng aking mga customer ang aking tindahan. Pagpasensya nyo na guys at maingay. May tumaan na gilingan ng palay. At dito, itutur ko kayo sa aking maliit na sari-sari store. At eto mga kasari, sa aking mga estante, ganito yung ginagawa ko. Ayan, puro yan siya, noodles dyan. Ayan, mga palaman, parehas lang din yan sila. Halo-halo yan, may powdered milk. Tapos dito na sa baba, may mga tinapay at saka chichirya. Ayan, puro na yan dyan, mga chichirya. So, kung pumasok dito yung mga tumer ko, hindi sila mahirapan maghanap ng kanilang bibilhin ng mga chichirya kasi andyan lahat. Makikita nila. At dito naman mga condiments, andyan yung ating mga powdered milk at saka yung mga nakalata. Tapos dito sa baba, ayan, puro na yan mga dilata, yung mga sardinas, meatloaf, corned beef, hanggang dito, 2 layer. Tapos may nakahalo dyan na mga ketchup at saka yung mga kukumama. Pero, syempre, parehas pa rin sila na pagkain. Ayan. Huwag natin ihalo yung hindi pagkain sa mga pagkain na paninda natin. At dito naman sa kabila, ayan yung mga stocks ko sa taas. Ayan yung mga birch tree. Tapos dito, sa isang layer ay puro yan mga 3-in-1 na kape. Yung mga twin pack na kape. Tapos dito sa susunod, yan ay puro naman mga condiments dyan. Halo-halo na sila. Pero puro pa rin sila pagkain. Diba mga kasari? Ganun ang gagawin natin para pag pumasok yung ating mga customer or titingin sila, doon na lang i-focus. Halimbawa, bibili sila ng mga shampoo. Diba? Doon na lang sila titingin kasi nandoon yung ating mga laundry. Ayan, yung mga Sunrocks ko. Mga toothpaste. Tapos dito sa baba, mga Fabcon at saka powder hanggang doon sa pinakailalim na layer ng aking estante. Tapos dito naman sa aking mga iba't ibang paninda na nakaripak. Ayan, nakaseparate din yan sila mga kasari. Tapos sa ibabaw niyan, may mga kapita akong nakaano dyan ng mga single.
Yan lang mga kasari, napakasimpleng gawin natin sa ating tindahan. Yan yung mga biskwit ko. Tapos dito, meron akong gulay-gulay na paninda. So yun lang ang konting tips ko sa inyo mga kasari, na pag tayo ay nag-ayos ng ating sari-sari store, maliit man ito o malaki, kailangan natin iayos ng mabuti, display natin siya ng mabuti. Titingnan natin kung saan ko ba ilalagay ito, at titingnan natin kung maganda ba tingnan. Ako, pag nagdi-display ako, lalabas ako niyan sa labas. Pagkatapos ko mag-display, lalabas ako sa labas at titingnan ko kung maganda ba yung pagka-display ko. Ganon yung ginagawa ko mga kasari, diba? Parang proud sa ginawa. Pero ganon talaga ako pag nagdi-display. Balik tayo mga kasari. may bumili lang. Ganon talaga ako pag nagdi-display ako. Halimbawa, mamili ako, tapos marami akong napamili, tapos pagkatapos ko mag-display. Alam nyo, titingnan ko yan sa labas ng aking tindahan kung maganda ba siya tingnan yung ginawa ko, or kung medyo may aayusin ako dito sa aking tindahan. Siyempre, hindi naman maiwasan na every time maglilipat-lipat tayo ng ating mga paninda, lalo na kung may dumadagdag na paninda. So, siyempre, kailangan natin ayusin, diba? Para maganda tingnan. Yun ang ginagawa ko mga kasari. Tinitingnan ko yan sa labas kung maganda ang nagawa ko. Para naman, syempre tayo, diba? Customer din tayo pag namimili tayo ng ating mga paninda. Kasi ako, pinipili ko talaga yung grocery na maganda ang pagka-display. Ganun ako pag namimili. Para hindi na tayo mahirapan. Yung hindi halo-halo yung sabon at saka pagkain, diba? Mayroong mga grocery minsan na parang hindi nakaayos yung mga paninda nila. So ganun ako ka strict dito sa aking tindahan. Araw-araw inaayos ko yan. Gising ko sa umaga, mag-ayos ako na mga paninda. Titignan ko yan kung ano yung mga nakahiga na ng mga dilata, kasi minsan diba pag hindi tayo ang tao dito, yung mga sabon na nakabaliktad na, mga ganyan, inaayos ko talaga yan mga kasari, para dumating na yung mga mamimili natin. Siyempre maganda pag nakaganon sila sa tindahan mo, diba sasabihin nila, ang ganda naman ng tindahan na ito, naka-organize. So diba, kung paano tayo mag-organize na ating sarili, ganon ang gagawin natin sa ating sari-sari store, kung paano tayo magpaganda, paano tayo magsuklay, kung pa ganun din yan mga kasari sa ating sari-sari store. Kailangan natin alagaan para marami palagi ang ating customer. Yun lang ang aking kaunting tips sa inyo. At saka kailangan palaging malinis. Kung nakikita nyo yung aking dilata doon sa taas, ayan o, nakabalot ng plastic yung iba kong mga dilata na gatas, kasi ayaw ko na magkaroon ng kalawang. Nasaan na ba tayo mga kasari? Yan sinasabi ko always ko sinasabi yan sa vlog ko, na pag nagbibideo ako maraming bumibili. Basta yun lang ang aking tips sa inyo, na kailangan mapanatili nating malinis. Yan lang ang kunting tips ko sa inyo mga kasari, na kailangan palaging malinis ang ating tindahan, palaging maayos ang ating pagka-display, tsaka wag natin halu-haluin yung ating mga paninda. Kailangan naka-organize talaga para pagpasok ng tumer, diba, maganda tingnan ang ating tindahan. So makikita na nila lahat, kagaya ng mga chichirya, diba, yung mga chichirya natin, nandyan lahat naka-display. Kumbaga nakikita nila lahat. Kung meron man tayo na hindi kasya doon sa ating sa ating displayhan, pwede naman natin yan ilagay lang sa isang lalagyan, pero dapat lahat ng chichirya, lahat ng klase nakikita nila, para diba hindi na sila mahirapan. So yan lang ang aking tips sa inyo mga kasari dito sa tindahan ni Ining. Ganun ang aking ginagawa everyday. Maglilinis, mag-aayos ng ating mga display. So nakita nyo naman, naka-organize ang ating tindahan. So sana nagustuhan ninyo mga kasari ang aking counting tips sa inyo ngayong araw. Pagpasensyahan nyo ang aking boses at
namamalat pa rin tayo. Ang tagal mawala ng aking ubo. Kaya siguro dala na rin ng malamig ang hangin, tapos maalikabok dahil malakas ang hangin. Ganon. At hanggang dito na lang mga kasari. Don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel, Tindahan ni Ining. Maraming salamat sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa aking mga silent viewers. At sa lahat ng aking mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless us all, mga kaibigan, mga kasari, mga katendera, katendero. Ingat kayo palagi. Huwag kalimutang magdasal araw man at gabi. Bye-bye, guys!